Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, pag-uusapan po natin the restaurant business, no? Yung mga insights, no? Pagdating po sa pag-invest sa stocks na may kinalaman sa mga restaurant. This is something na talagang gusto ko pong part, no? Bilang isa pong investor, no? Yung maintindihan ko yung negosyo kasi very interested po ako sa mga businesses. At chill na kwento lang po tayo tungkol sa restaurant business. Again. Kaibigan po ng long-term investor ang pagiging predictable ng isang business. Kasi gusto mo predictable ang revenue, predictable ang income, predictable ang cash flow, para alam natin na marami tayong kikitain in the future as business owner. Kasi pag hindi mo predictable ang business, no, pag hindi mo alam kung malulugi o kikita, hindi natin alam kung yayaman tayo. Kaya na yumaman tayo. Kaya na ayaw natin ng surprises. Ayaw natin na ang lakas-lakas ngayon tapos bigla na lang wala na. Tingnan mo Nokia, ang lakas-lakas ng Nokia tapos biglang wala na Nokia. Nakukuha po ba natin? So yung predictable. Ayan, kaya maganda po yung business, no? Na pinapasukan po natin, may insight po tayo. Maganda yung yung tayo yung clients, no? Tayo kasi meron tayong insight sa consumer habits. Kaya papasok po tayo. Ano ang mga habits sa restaurant business? Unang-una na i-discuss natin, time of the day. May kinalaman po yan sa restaurant business. Ang time of the day, anong oras? Halimbawa po, pag breakfast po ang pinag-uusapan, hindi ko sinasabing lahat ng tao, pero karamihan po ng tao ang gusto pare-parehas ang breakfast almost every day. Kaya nga iba, diba, cereal. Araw-araw cereal, okay, araw-araw pancakes and egg. Mga ganun no? Kasi gusto natin habitual tayo pagdating ng breakfast. Gusto natin pare-pareho how we start our day. Ako po, for myself, no, ang gusto kong breakfast, madalas kong ino-order pag ako'y lumalabas at wala akong bantay sa kinakain ko ay yung combo bandwich po ng Dunkin Donut na may kasamang brewed coffee. At sometimes kung wala akong makikita ng Dunkin Donuts ay sa McDo po ako kumakain kasi may mga gusto rin akong breakfast doon. At yung coffee po nila ay gusto ko po. Breakfast is a very competitive area. Alam po ito ng mga restaurant businesses. Kasi once na nahuli mo ang isang customer, nadali mo, nahatak mo sa'yo, lalo na yung mga pumapasok po sa opisina, mga lumalabas, mga estudyante, no? Pag nadali mo po yan, nakuha mo at nakuha mo talaga yung taste niya, no? Yung gusto po niyan, malamang sa malamang po, halos araw-araw sa'yo po kakain po yan. Kasi po ang breakfast is habit po ang breakfast. Pero pagdating po sa lunch and dinner, ibang usapan na po yan. Usually po pag lunch and dinner, iba po ang gusto nating kainan. Ayaw natin may nauulit. Not even in a week na may nauulit tayo. Not even 2 weeks na may inuulit po tayo. Kaya nga, di ba? Pag nag-uusap tayo, no? Pag magkakain na, pre, saan tayo kakain, pre? Minsan ang layo-layo na ng pinupuntahan ninyo. 3 kilometro na naglalakad kayo kasi gusto nyo kumain sa iba naman, pre. Doon tayo sa iba na. Bahala na kahit saan, di ba? Kasi po wala pong pattern ang lunch and dinner. Gusto natin iba-iba. There is no way na uulit tayo same restaurant 2 times a week. Wala pong kumakain sa Jollibee 2 times a week, no? Usually meron siguro. Pero usually pagkakain mo ng ng isang pagkain kahit na masarap, kahit na nagki-crave ka, halimbawa Chicken Joy, nag-crave ka sa Chicken Joy, no? Pagkakain mong ganun, ayaw mo na, nagsawa ka na. Gusto mo sa susunod na lang pag naisip ko na lang ulit. Minsan after 2 weeks bago ka kumain ulit sa Jollibee. Ayan, no? Of course, no? Ito sinasabi kong lunch and dinner for most people po ito. Pero syempre, meron namang mga tao na hindi po ganyan. Pero of course, mas bihira po yan. Ako po, personally, I am amazed sa Jollibee, no? Na wala po silang matino na coffee. Ito po ang malaking amazement ko po sa Jollibee na hindi po nila pinapasok ito at hindi po nila kino-compete itong McCafe. Maaaring ang dahilan po dito ay kasi may mga binili po sila mga coffee businesses at ayaw po nila makannibalize yung iba nilang pag-aari. I don't know, baka yun ang reason. Pero kung ako po ang tatanungin, kung ako po yung nasa management ng Jollibee, ay gagawa ko ng counterpart ng McCafe. Or kung hindi man ako gagawa ng counterpart ng McCafe, ay papalitan ko po ang coffee ng Jollibee kasi as a coffee lover, we know na
hindi ganun katino ang kape ni Jollibee. As a client po ito ha, hindi ko po pinipintasan. Siguro iba nagugustuhan yung kape nila, pero ako sa coffee lover, hindi ko masyadong gusto ang lasa ng kanilang kape. Okay, so breakfast food po kasi ni Jollibee, very very solid, no? Nakaka-crave naman talaga, no? Masarap yung food nila, yung mga longganisa, yung mga ganyan, no? Yung mga corned beef, ang sarap! Ang sarap! Nakaka-crave talaga pag umaga, parang gusto mong ulit-ulitin eh. Pero yung kape talaga, sumasablay po sila, no? And speaking of Jollibee, pagdating po dito sa Jollibee, I feel, no? Ito ang nangyayari at ginagawa ni Jollibee. They're trying to build a portfolio out of the habits ng tao. Ang gusto po nitong Jollibee, madali po talaga ang mga tao at least 2 times a week, 2 to 3 times a week, madali nila tayo sa kanilang portfolio of restaurant. No, kasi naghahanap ka ng iba, no, everyday iba. So kung gusto mo medyo manok, Jollibee, no? Kung gusto mo medyo Chinese naman, Chowking. Kung gusto mo medyo inihaw, Inasal. Kung gusto mo maiba-iba naman, Greenwich. So parang ito, gumagawa sila ng portfolio ng iba't ibang taste para doon sa network nila, sa portfolio nila ng restaurant, madali nila tayo multiple times a week, no, ang mga consumer. So I feel ito po ang ginagawa po nila, and I think ito ang i-continue po nilang gawin moving forward, na i-cater nila yung iba't ibang taste kasi nga ang tao gusto iba-iba ang kinakain. Variety po. And ito po lagi po natin tatandaan pagdating sa food business. Hindi po pwede na yan at yan lang ang mga kainan na meron. Every year, every month, laging may magtatayo ng bagong restaurant. There is always room for a new restaurant. Bakit? Kasi people are excited to try new things. Hindi po tayo papayag kahit na pinapalit-palitan natin, naro-rotate natin yung mga restaurant na yan. Excited po tayo makakita ng something new. Ayun. Gusto mo naman manok na binabad sa, hindi ko alam, sa itlog na maalat, yung mga ganon, no? O kaya manok na binabad sa honey, I don't know. Basta kailangan talaga may something bago. Always excited po tayo. Ito po ang reason kaya sinasabi po ng maraming experts sa pagkain, mahirap daw po ang food business kasi highly competitive. Talagang pag may bagong pasok, talagang papasok po yan. Hindi mo mapipigilan yan at hahakot po yan ng customer. Kasi tayong mga customer, gusto natin may natitikman tayong bago. There will always be a new restaurant at walang magagawa ang mga Jollibee, mga McDo na yan. They cannot stop it. Actually, ang mga malls po, kung papansin niyo po ninyo, ang mga malls, hindi yan papayag. Puro Jollibee, McDo lang nasa mall nila. Kailangan lalagyan nila ng variety yan. Kung hindi papasok ang tao sa mall nila. Kaya po itong mga mapili po ito. Mapili itong mga mall. Kung ano yung composition ng mga establishment na nasa mall po nila para ma-maximize nila na pumapasok ang tao sa mall. At ito po mga restaurant na to, mga bago na to na restaurant na to, no? Gusto ng tao, of course, may variety. Pero of course, hindi natin ina-expect na dadami po ang mga yan. Kasi pang variety lang po ang mga yan. Para lang maiba. So, papasok ang mga bagong restaurant pero konti lang ang ini-expect natin na branches na manggagaling po sa mga yan. Hindi po pwede na 1,000 ang branches po ng peri-peri or ng mga gringo, yung mga ganyan. No? Kasi itong mga restaurant to, pang break lang naman ito ng mono Oni. Ano pa ang mga consideration natin? Price range, very important po ito. Kung gusto po ng isang food business, no, na makapagtayo sila ng 1,000 branches, kailangan po talaga yung price range ay pinag-iisipang mabuti. Although, ang presyo po ng pagkain tumataas. Every year, tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa inflation. Kailan po may ginagawa ang management para mag-offer po ng affordable na pagkain. It does, okay lang na medyo may konting concession, may konting sacrifice, no, sa dami, sa laki. Basta kailangan po ay budgetarian. Kaya po na-invento yung mga bagay na katulad ng mga burger steak, mga alaking, mga chicken steak, no, na maliit lang yung maliit din yung kanin, pero at least, no, kahit na 60-70 pesos lang ang meron ka, makakakain ka pa rin. So very important po ito sa mga restaurant po na ito na i-cater po nila yung iba't ibang price range, no? At very inclusive po sila sa iba't ibang klaseng budget. Of course, they want to maximize, no, na madali ka nila sa mataas na presyo, pero kung hindi mo talaga afford, kailangan may product sila na para sa'yo at kaya mong bilhin.
no? Kasi kung wala kang pangmasa na meal, hindi ka po aabot ng libo-libong branches. Imposible po yun. Kasi masa po yan. Kapag libo-libong ang branches, masa po ang ating kailangang i-attract na customers, no? Ayan. At no, sa experience ko lang po, no? Kasi medyo may edad na po ako. Marami na po ako nakita na malalaking food chain na nawala na po at lumiit hanggang naging nawala na, naging obsolete na kasi wala silang pangmasa na pagkain. So very important thing na kailangan tinitingnan po natin, no, when we analyze mga ganitong mga pagkain na business. Another thing to consider, taste. Palat, hindi po paleta, yung forklift, hindi gano'n. Palat, panlasa ng Pilipino. Okay, panlasa ng customer, very important. Gawin natin example itong Angel's Pizza. Ito po, no, we know na ang pizza in general, pang merienda lang po ito. There is no way na gagawin nating lunch or dinner ang pizza. Maaaring may ilan-ilan, no, okay lang na lunch or dinner nila ang pizza. Pero for majority of Filipino, hindi po. Ang sasabihin ng Pilipino is, where is the rice? Where is the rice? The rice! The rice! Kailangan may kanin, ulam at kanin po ang Pilipino. So hindi po natin ini-expect, although maganda po ang projection ng growth ng Angel's Pizza. Gusto nila magtayo ng maraming branch ng Angel's Pizza, pero they cannot do it much more than what the people need, no? Hindi po ganong karami po ang pizza chain, no? Kasi hindi po ganong karami ang kakain po niyan kasi nga rice. Maaaring ang ilalago po nitong Angel's Pizza ay doon na po sa Visayas, Mindanao kung kulang pa po sila ng pizza chain doon. Pero dito po sa Metro Manila, syempre, no, baka sakto-sakto na po yung mga branches dito. Mahirap na po dagdagan pa kasi hindi naman ganong karami ang kakain po niyan. So, in reality lang po, no, dito po Angel's Pizza, siguro 300 na Angel Store is a good target for the next 10 years, no? And maximum na 500. I think sobrang swerte na kung makaka 500 pa to. Kahit na 20-30 years pang abutin natin kasi nga hindi talaga tayo more on pizza. Pang variety na to, pang merienda na to. Actually, pag sinabing merienda, ang dami pa natin ibang choices, no? Hindi lang Italian. Pwede pa tayo magpansit, Paddy's Pizza, yung mga ganyan, Ambers, no? Mga ganyan mga kalaban po dyan, no? Taste, palat, very important para ma-project natin ilang pa. Mamaya kasi project ka ng project. Kaka-project mo ng numbers, ito aabot ito 5,000 stores. Sinong customer 5,000 store puro pizza? Saan mo itatayo na sino ang kakain, no? Yun naman ang point ko po, no? Kaya ang sinasabi ko, hindi lang puro numbers po yan. And next na po tayo, at I think ito naman yung last na gusto ko i-discuss po sa inyo tungkol sa food business. Ano ba ang future ng food business? For me, always, sa kahit ano po negosyo na masa po ang target po natin, kailangan tanggapin po natin na ang purchasing power ng Pilipino ay pahina ng pahina. This is reality at hindi na po ito mare-reverse, hindi na ito babalik sa dati pa. Kahit sinong politiko umupo, ito na po ang mangyayari. Noong bata pa po ako, ang mga minimum wage earners kaya pong bumili ng masasarap na pagkain. Good meal at decent restaurant, pwede. Ngayon, hindi na po pwede. It's getting worse and worse. Dati po, no, kahit minimum wage earner ka, pwede ka mag-pizza pamilya mo, no, ganon. Ngayon, hindi na po uubra po iyan. Wala na po. Minimum wage earners po, talagang yung quality, yung quantity, nako po! Ganyan po talaga papunta yan. So, we need to check na yung stock na binibili po natin, yung management na iintindihan po ito, no? Na lumalaban po sila pagdating sa pricing. May ginagawa po sila tungkol sa pricing. They're doing their best to offer something affordable. Hindi sila out of touch sa reality. Yun ang ibig ko pong sabihin. And there will always be a room, no, for expensive restaurant. Yes, kasi meron pa rin mayaman, hindi naman mawawala po yan. Pero itong mga expensive restaurant, hindi po ito pwedeng maging hundreds and hundreds. Hindi po kakayanin. Kaunti lang po ang mga giging branches po niyan. Kasi po, maging middle class, pawala na po ang middle class. Yung mga tao po, tulad ko, na sinasabi natin, middle class tayo. Sa totoo lang po, nung araw, nung bata po ako,
Kung i-base natin nung araw, nung bata pa po ako, no, minimum wage earners lang po tayo. Tayong sinasabi natin middle class tayo today, no? Ayan, nakaka-afford lang tayo paminsan-minsan kumain sa labas. Pero nung araw, kaya po nila yan, ng mga minimum wage earners nung araw, kayang-kaya po nila yan, no? Pawala na po ang middle class. Yun po ang truth po talaga dyan, pawala na po. So yun lang po, ibig ko po sabihin po dito, no? Ayan, at magkakaroon po pa rin, always na po itong rise of affordable option. Talagang ito po ang magiging talamak. At of course, malamang hindi po aabot sa stock market itong si Diwata Pares, no? So, lalabas yung mga ganyan. At marami pa pong lalabas ng ganyan, yung unli chicken wings, yung mga pares, at marami po may invento na pagkain para po sa masa. Yung mga karinderya, dadami po yan. Ang sasarap pa rin ng pagkain at lalaban po yan. Nakakain ng market share ng mga fast food chains, mga restaurant chains po na ito. So, kailangan conscious po tayo dyan kasi reality po iyan dahil nga po sa purchasing power ng mga Pilipino. So, in summary, no, pagdating po sa restaurant business, no, very important na naiintindihan po natin ang eating habits ng mga customers para po magkaroon po tayo ng insights saan papunta ang isang negosyo. And of course, very important po ang pricing, no, ng mga produkto po na iyan. Kasi nga po, katulad ng sinabi ko, pahirap na po ng pahirap ang mga Pilipino. Ayan, basahin na lang mga disclaimer. Ito'y opinion ko lang lahat naman ito. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless sa inyo. Happy investing. Bye-bye.